Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland, na binibigyang muli ng ating rabay ng pagkakataon na makapangaral ng kanyang salita. Na muli, tayo po sana ay karapat-dapat tayo po sana ay nagpasalamat at hindi nakalimot sa nakarang 6 na araw. Alam po ninyo, naiiyak po ako at natutuwa sa patutuo ng ating mga kapatiran. Lalo na po sa patutuo ng ating anak na maski sa batang gulang, naunawaan po niya na higit na mahalaga ang buhay kaysa sa lahat ng mga pagpapalang tinatanggap natin o mga tatanggapin pa. Alam po ninyo, yung mga bagay-bagay na kasama sa ating buhay mga anik-anik lang po yun. Kumbaga, ang higit nating ipagpasalamat palagi, tayo pa po ay buhay pa. Makikita pa natin ang paglaki ng ating mga anak at mga abdal kung tayo po ay kinuha na ng Ama, that's it. Kaya mga kapatid ko, naway matuto tayo na sa mga bibig na mga bata ay maunawaan natin kung alin ang mas mahalaga. Huwag nating hintayin na tayo yung nasa pinakailalim ng ating mga tinatawag na kasadlakan sa buhay bago natin ma-appreciate yung mga pagpapala na tinatanggap natin. Alam po ninyo, napakapalad po natin dahil tayo po ay may Ama at Elohim na tumutunghay sa atin araw-araw. Napakapalad po natin, tayo po ay may Rabay Yeshua na nagpaparating ng ating mga hinaing. Kaya anuman po yung ating mga kinakasadlakan sa buhay, ang lagi po nating isipin, tayo ay buhay at nakapagpapasalamat at nakapagpupuri sa ating Amang nasa langit. And the rest, mga anik-anik na lang sa buhay. Ano po? Kaya muli tayo po sana ay sama-samang makinig sa aral na ibinahagi ng ating rabay. At muli, kung maapakan man ng rabay ang ating mga paa, tayo po sana ay huwag magtampo o magalit. Ano po? Kundi tayo po ay pakumbabang aminin na tayo ay may pagkukulang sa ating mga pananampalataya. Ang lagi nating isipin, ang kagustuhan ng rabay ay tayo ay maging perpekto sa pananampalataya. Dahil alam natin na hindi tayo tatanggapin ng Ama kung hindi tayo perpekto sa ating pananampalataya. At ito'y mangyayari lamang kung tayo ay magpapasakop sa banal na Espiritu ng Ama at sa gabay ng ating Rabay Yeshua HaMashiach. Tayo po ay dadalhin niya sa buhay na walang hanggan balang araw dahil alam natin ng ating Rabay Yeshua ang nagpasimula ng ating pananampalataya. Therefore, siya rin ang tatapos. Ano po? Kaya sa ating pang-araw-araw na buhay, huwag po nating kalilimutan ang ating Rabay Yeshua sa kanyang ginawang sakripisyo sa tulos at yung ating paghingi ng gabay at kaligtasan sa ating Ama araw-araw. Lalo na po kung tayo po aalis ng ating mga tahanan. Paggising po natin sa umaga at bago po tayo matulog, ano po? Hindi po natin matatawaran ang pagpapala at gabay na ibinibigay ng ating Ama sa atin araw-araw. Kaya kung kayo po'y nakahanda na muli sa aral na ibibigay ng rabay, kako sana, maghanda po kayo ng lapis at papel dahil sabi nga natin, mas mabuti ang maikling lapis at papel kaysa sa mahabang memorya. Ano po? Dahil ang ibinigay ng rabay ay may kinalaman sa ating pananampalataya. Hanggang kailan tayo magtitiis sa pananampalataya? Hanggang kailan ba natin mapapatunayan o patutunayan na ang ating pananampalataya ay matibay na? Sabing, alam niyo po ba ng lagi kong sinasabi, kung mayroon pong isang pinakamagandang halimbawa sa ating pananampalataya is yung tinatawag nating bonsai tree. Now, siguro alam po niyo anong bonsai tree. Ano po? Ito po ay sikat sa Japan. Ang bonsai tree po ay isang punong kahoy na dahil sa mga dinanas niyang mga kahirapan sa kanyang paglaki, natuto po siyang mamaluktot, natuto siyang mabali ang kanyang mga sanga, natuto siyang ikapit yung kanyang mga ugat sa mga bawat bato at lupa na kanyang mahahawakan.
at siya ay nagiging isang maganda at matibay na bonsai tree. Pagkatapos po niyang maranasan ang mga bagyo sa itaas ng bundok, ang mga matitinding ulan, ang mga matitinding hangin. Ganun po lumaki ang bonsai tree. At ganito rin natin patutunayan ang ating mga pananampalataya. Kung masasabi natin tayo ay may pananampalataya, kapag tayo po ay binabayo ng mga tinatawag na mga pagsubok sa buhay. Yung pressure sa pananampalataya at hanggang kailan yung iindahin nating pressure. Ano po? Dahil ang aral ng Rabay ay may pamagat na faith under pressure. Ang ating pananampalataya sa gitna ng mga salasalabat na mga kabagabagan sa buhay. Tatalasin po natin yung mga tauhan sa Biblia. Kung sino sa kanila yung mga nagtagumpay under pressure at sino sa kanila yung mga nangawala under pressure. Talasasin po natin at sana'y matuto tayo sa mga aral na ibibigay ng Rabay. Maaaring yung mga kwento ay narinig nyo na, pero yung aral maaari ay bago. Dahil ang Biblia ay Biblia na 2,000 years ago. At kung tutuusin, bago pa ipinanganak ang Rabay dito sa lupa, mayroon na yung lumang tipan na sinasabi. So ang Biblia masasabi natin almost 4,000 years ago. Luma sa kabago. Yung bago, almost 2,000. Yung luma, almost 2,000 din. So almost 4,000 pareho. Pero yung aral na ibinibigay sa atin ay nababago. Ayon sa ating pangunawa ng salita ng Ama ay buhay. Ano po? At ito'y nagbibigay sa atin ng pagpapalang pag-asa sa ating buhay araw-araw. So talasasin po natin ang kwento ng Rabay sa kanyang kwentong faith under pressure. Simulan po natin ang kwento, ano ba ang faith? O ano ba yung pananampalataya? Sa mga nagbabasa na ng Biblia, alam po niyo siguro kung saan hahanapin yung definition o meaning ng salitang pananampalataya. Tama po kayo. Ito ay mababasa sa Hebrew chapter 11 verse 1. Kukunin ko lang po yung unang talata. And then doon natin sisimulan ayon sa kwento ng Rabay ang kanyang kwento. Ito po ang sabi niya sa Hebrew chapter 11 verse 1. Ibrim sa salitang Hebreo. Sabi niya, Hebrew 11 verse 1, ganito po ang sinasabi. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. So, ang pananampalataya pala natin ay kapanatagan sa bagay na ating hinihintay. Hindi daw tayo nai-stress o nag-aalala, kundi tayo ay naghihintay na panatag. Ano man yung ating hinihingi, ano man yung ating kalagayan sa buhay ngayon, panatag po tayo. Dahil alam natin ng ating pananampalataya ay nasasalig sa isang matibay na bato. Ito yung ating Rabay. Hindi ito nasasalig sa tao. Hindi ito nasasalig sa mga anik-anik natin sa buhay. Kundi ang pananampalatayang totoo ay nasalig sa ating Rabay Yeshua HaMashiach kahit anuman yung ating mga kalagayan sa buhay. Tayo man ay may kabagabagan, tayo man ay may problema, tayo man ay umiiyak, tayo po ay may kapanatagan. Doon sa bagay na hinihintay natin, ano man yung ating hinihingi. Ito yung pananampalataya. At dito natin susukatin kung hanggang saan ang tibay ng ating pananampalataya. Kung totoo ba na tayo nga ay may pananampalataya. Dahil sabi niya rito, ito ay kapanatagan sa mga bagay na hinihintay at ang katunayan ng mga bagay na hindi pa nakikita. Ito po yung pananampalataya. This is the faith that our Rabbi Yeshua gave to us when He called us into the ministry. Ito po yung para sa atin.
At ito yung pinanghahawakan natin na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan sa ating buhay. So ito po, dapat yung meaning ng ating pananampalataya. Hindi pabalat bunga. Hindi dahil ikaw ay napilitan. Hindi dahil meron kang hinihiling lang sa Ama at nang mahiling mo at ibinigay na sa iyo, inawala ng pananampalataya. Hindi po yung pananampalataya. Ano po? Kundi ang tunay na pananampalataya ay ayon sa sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga Hebreo 11 verse 1. Now, tatalasasin natin kung sino sa mga tauhan na binanggit ng rabay ang may tunay na pananampalataya. Uunahin natin ang kwento. Kung sino ang unang inilagay ng rabay na kwento sa sinasabi nating faith under pressure. Alam ko yung inisip po ninyo. Babalik tayo sa lumang tipan. Tama. At alam ko na maaalala nyo ang kwento ng bayang Israel nung sila po ay iniwanan ni Moses at si Moses ay pumuntang makipag-usap kay Amang Yahweh. Ang problema, natagalan si Moses. Now, ang tanong, darating pa kaya si Moses? Dahil ayon sa pananampalataya, sabi niya, ang pananampalataya ay paghihintay ng may kapanatagan. Pero inabot si Moses ng 40 days and 40 nights. 40 days and 40 nights lang po yung inabot niya. Pero nagulumihanan na ang mga taong naghihintay sa kanya. Now, ito rin ba ay nangyayari sa atin? Sa mga bagay na ating hinihingi at sa tingin natin parang natatagalan ang Ama sa pagbibigay. Yung bang parang kailangan ng Ama ng susog? Yung bang feeling natin ang tagal ng Ama na ibigay yung ating hinihingi? At dahil sa katagalan sa ating pangunawa, tayo yung gumagawa ng sarili nating kwento. Na kung tutuusin, masasabi natin na nangyari ang mga bagay sa buhay natin, hindi dahil ito'y naging kagustuhan ng Ama. Ito'y nangyari dahil sa ating kagustuhan at sa kawalan natin ng ating pananampalataya. O palitan ko yung kwento. Dahil sa kahinaan ng ating pananampalataya. Ito yung kwento. Nang si Moses ay nagtagal sa bundok ng Sinai, etong ginawa ng bayang Israel sa kanilang hindi paghihintay. Shemot, Exodus 32. Simulan natin dito sa verse 1. Sabi niya rito, at nang makita ng bayan na nagluluwat si Moses sa pagpapanaog sa bundok, nagluwat. Naging 40 days yung paghihintay nila. Anong ginawa nila? Ay nagpipisa ng bayan kay Aaron. Now, nang wala si Moses at pumunta sa bundok, ini-appoint niya si Aaron na kanyang kuya, nakakatandang kapatid, na siya muna ang mamuno pansamantala habang wala si Moses. Ang tanong, hanggang saan ang kakayanin ni Aaron bilang pansamantalang pinuno sa pressure ng kanyang mga kababayan? Faith under pressure. Baka ito po yung nangyayari din sa atin. Hanggang saan ang ating kayang pressure sa ating sangbahayan kung tayo lang yung nananampalataya? Hanggang saan yung kaya nating pressure kung tayo ay mga estudyante at yung mga nakikita natin sa ating kapaligiran na mga estudyante hindi nananampalataya at hindi kilala si Amang Yahweh. At ang nakikita nating gawa nila ay puro taliwas sa aral na naririnig natin. At sila yung palaging nagsasabi, iniaalok ka na gawin mo din yung ginagawa nila. Baka kapatid ko, ikaw din ay nasa gitna ng pressure sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong trabaho, o sa mga lugar na pinupuntahan mo. Hanggang kailan o hanggang saan ang kaya mong pressure? Ito yung nangyari kay Aaron. Kaya sabi niya rito, at nagsabi kay Aaron, tumindig ka. No? Tinawag si Aaron, sinabi, tumindig ka, Aaron. Igawa mo kami ng aming mga Diyos. Now, alam natin
yun ang kwento. Ha? Ito yung Exodus 32. Bago Exodus 32, nangyari yung Exodus 20. Narinig nila sa Exodus 20 kung paano nagsilita si Amang Yahweh sa kanila na nagbigay ng 10 utos. At sila nanginginig sa takot. At sila nangako, natutuparin ng mga salita ni Amang Yahweh. Pero pagkatapos ng 12 chapters, ito na nangyari. Hindi pa ito umaabot ng mga taon. Nangyari na ito nang si Moses ay pansamantalang nawala sa kanila for 40 days. Sinabi nila kay Aaron, igawa mo kami ng aming mga Diyos. Igawa mo kami ng aming mga ribulto na aming sasambahin dahil si Moses ay wala na. Now, naranasan na ba natin ito sa ating pananampalataya? Na kung hindi dumating yung itinalaga ng Ama na mamumuno, tayo na ay gumagawa ng sarili nating desisyon na kung minsan gumagawa tayo ng mga bagay na hindi ayon sa salita ng Ama. O kaya kung tayo ay may desisyong gagawin, hindi na tayo makapaghintay doon sa hinihingi nating advice. Dahil natagalan yung advice, tayo nang gumawa ng sarili nating desisyon. At the end of the day, hindi pala ito tama. Pero ginawa natin. Bakit? Dahil hindi tayo nakapaghintay sa advice na ibibigay sa atin. Huwag naman sana po. Dahil ito yung sinasabi nating faith under pressure. Kaya nangyari ito, sabi niya, na mangunguna sa amin sa pagtungkol sa Moses na ito, na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto, ay hindi namin malalaman kung anong nangyari sa kanya. Hindi na namin alam kung anong nangyari kay Moses. Kaya igawa mo kami ng mga ribulto, Aaron, na siya naming sasambahin. Now, nagpapilit ba naman siya, Aaron? Bilang pinuno. Alam po ninyo, hindi matatawaran yung responsibilidad ng isang pinuno. Lalo na sa pinuno ng ating mga assembly. May mga pagkakataon na dahil sa pressure ng mga miyembro, nagdidesisyon yung Pangulo na kung minsan, hindi ayon sa salita na kanyang ipinangangaral. Huwag naman sana, po. Kaya, alam nyo, ang lagi kong hinihiling kaya sa ating Amang Yahweh, sa ating Rabay, na kung siya magpapadala ng mga mamumuno sa kanyang asimbilya, yung pong may pusong galing sa kanya, po? Dahil ang sinasabi nating kinabukasan ng asimbilya ay kung minsan dumidepende sa ibibigay na pinuno. Po? Kaya tayo po ay sama-samang manalangin sa hihilingin nating mamumuno sa atin balang araw. At itong sinabi niya, Aaron, nang marinig niya sinabi ng kanyang mga kababayan, alisin ninyo ang inyong mga hikaw na ginto na nasa tainga ng inyong mga asawa, ng inyong mga anak na lalaki at babae at dalhin ninyo sa akin. At anong ginawa? At kanyang tinanggap sa kanilang kamay, verse 4, at niyari sa pamamagitan ng isang buril at ginawang isang guyang binubo. At kanilang sinabi, ang mga ito, ang inyong magiging Elohim o Israel na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Now, anong sinabi nila nang magawa ang guyang ginto? Iprinisenta nila ito sa tao at sinabi nila, Bayang Israel, eto, guyang ginto, ang ating Elohim na naglabas sa atin sa lupain ng bayang Ehipto. Faith under pressure. Now, ito po ba ay nakatuwa kay Amang Yahweh? Hindi po. Ito yung makikita natin na unang naging mabigat na kasalanan ng bayang Israel nang ang mga Israelita ay gumawa ng ribultong gawa ng kanilang mga kamay at ipinaris sa kadakilaan at kaluwalhatian ng ating Ama na nasa langit. Nakalimutan nila kung sino si Amang Yahweh. Nakalimutan nila kung paano umuusok ang bundok ng Sinai nang nagsasalita si Amang Yahweh na parang kulog at kidlat. Nanginginig sila sa takot. Yun ang kanilang Elohim. Pero nang gumawa sila ng guyang ginto, ginawa ng kanilang mga kamay, hinawakan nila sa kanilang mga kamay, sinabi, eto ang ating Elohim. Nasaan yung takot?
At ito yung naging unang mabigat na kasalanan ng bayang Israel nang palitan nila si Amang Yahweh ng isang imahe. Faith under pressure, pumasaba ang bayang Israel sa kanilang takot at pagsunod kay Amang Yahweh noong ibinigay ang 10 utos na sinabing sila ay susunod. Hindi po. Faith under pressure sa isang katulad ni Aaron na pansamantalang namuno sa kanila na sundin ang mga utos ni Amang Yahweh. Nakatupad ba si Aaron? Hindi po. Now, hanggang saan yung pressure na kaya nilang gawin sa ating nakita, hindi po sila nakatagal sa pressure. Agad silang bumigay sa kabagabagan na ibinigay ng kanilang kapwa. At nang bumaba si Moses, anong nangyari? Verse 22. Etong sinabi, verse 22. Sinabi ni Aaron, "Huwag mag-init ang galit ang aking kapatid," dahil sinisisi ni Moses si Aaron bilang pinuno. Kailangan sisihin si Aaron. Pero nung sabi ni Aaron, "Kapatid ko, huwag kang magalit sa akin. Sinunod ko lamang ang gusto ng bayang ito na napakatigas ng ulo." Siguro po, hindi nyo rin masisisi si Aaron. Ano po? Dahil baka dinudumog na siya na parang mob ng kanyang mga kababayan dahil sa kanilang pag-aalala na hindi na babalik si Moses. Kung minsan, dito pumapasok yung sinasabi nating survival. Yung the thinking of survival na kapag ikaw ay dinudumog na at parang yung buhay mo ay nasa panganib, baka ikaw din ay makapag-isip ng hindi tama. Pero hindi ito dapat mangyari kung tayo po sana ay may pananampalataya. Kaya si Aaron at ang bayang Israel ay hindi po pumasa sa faith under pressure. Bagamat kilala nila kung sino si Amang Yahweh. Kilala din ni Aaron kung sino si Amang Yahweh. Pero pareho po silang hindi pumasa sa faith under pressure. Huwag sanang mangyari po ito sa atin. Ano po? Yung pressure sa ating mga tinatawag na mga nakapalibot sa atin. Yung pressure po sa ating trabaho. Sasabihin sa iyo ng kumpanya, tayo ay naghahabol. Tayo ay kailangan magtrabaho 7 days a week. Walang mag-absent for the next month. Lahat tayo ay maghahabol sa trabaho kaya walang mag-absent. Lahat tayo magtatrabaho. Pressure from the boss. Pressure from the company. Ang tanong, sasabihin mo din ba, kasi nire-require ako ng aking kumpanya na magtrabaho pag Sabado sa susunod na 1 buwan. Naka-schedule ako ng aking boss. Pressure po yun. Pero kung tayo po ay mag-give in sa pressure na hinihingi ng ating trabaho at isasakripisyo natin ang ating mga pananampalataya, abay kapatid ko, that is faith under pressure. At hindi tayo papasa kung ito'y mangyayari sa atin. Huwag naman po sana ano po. Now, alam po ninyo, nauna ko nang ibinigay sa inyo yung mga araw para tayo po'y mag-absent sa trabaho. Wala kayong excuse. Huwag niyong sabihin na kayo po ay magkakaroon ng second Passover. Hindi po excuse ang second Passover kung hindi po kayo papasa doon sa requirements ng second Passover. At hindi po ako magpakandak ng second Passover kung ang inyong mga request ay dahil lang hindi kayo pinayagan ng inyong boss. Kayo ang nagbigay ng inyong dahilan sa inyong sarili, hindi po ako. Ano po? Alam niyo yung qualification ng second Passover? Yung mga nasa biyahe na alanganin na darating sa araw ng Passover. Hindi po kasama yung sinasabi nating hindi tayo nakapag-excuse sa trabaho kaya tayo mag-second Passover. Hindi po yun ang kwento. Ano po? Kaya kalkulisin po natin yung kahalagahan ng ating pananampalataya na mas mahalaga kaysa sa mga pressure ng ating mga trabaho. Ano po? Yan po yung una. Pangalawa, unang Samuel, chapter 13, verse 8. Now, sino kayo itong pangalawang kwento? Muli, tama kayo. Tama kayo na naman sa pangalawang kwento. Ako'y natutuwa sa mga kapatiran natin dahil mga nagbabasa na sa Biblia. Natutuwa ako dahil alam nila yung kwento. Now, sana matuto tayo sa kwento. Ano po? Na hindi lang natin ito binabasa, kundi alam natin kung anong dahilan, bakit ito ipinapangaral ng ating rabay.
Dahil baka nung binasa natin, hindi natin alam yung kwento kung bakit ito kailangang ulitin. May kinalaman pala ito sa ating pananampalataya. Unang Samuel, chapter 13, verse 8. Ito yung kwento. Ang kwento rito, makikipagdigma. Yan, tama kayo, si Haring Saul. Ang kwento rito ay makikidigma si Haring Saul sa mga Palestino. At sinabi ni Samuel sa kanya, Saul, hintayin mo ako. Bago ka makikipagdigma, darating ako. Sa ikapitong araw, Saul, darating ako. Yun ang kwento. Dahil mag-aalay sila ni Samuel. Pangungunahan ni Samuel ang pag-aaral na kasama si Saul para hilingin kay Amang Yahweh na sila'y bigyan ng tagumpay sa pakikidigma sa mga Filisteo. Yun ang kwento. Ang kwento, nang dumating ang ikapitong araw, umaga ng ikapitong araw, wala si Samuel. Tumataas ang sikat ng araw, wala pa si Samuel. Now, nabahala na si Saul. Eto, verse 8. At siya ay naghintay ng 7 araw ayon sa takdang panahon na itinakda ni Samuel. Ngunit, si Samuel ay hindi na paroon sa Gilgal at ang bayan ay nangangalat sa kanya. Eto na naman yung pressure. Anong gagawin ngayon ni Saul bilang hari? Nanginginig ang bayan. Nalilito na yung bayan, nangangalat na ang bayan dahil walang instruksyon si Saul kung anong gagawin. Bakit? Naghihintay si Saul kay Samuel. Ikapitong araw na wala pa si Samuel. Natatakot ngayon si Saul sa kanyang sarili, sa kanyang bayan, at higit sa lahat, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kaya anong nangyari? Verse 9. Nang wala pa si Samuel, ikapitong araw na, meaning kasalanan siguro ni Samuel, sasabihin ni Saul. Bakit? Hindi siya dumating sa takdang panahon. Now, ang sinabi po ni Samuel, hintayin mo ako sa ikapitong araw. Hindi sinabi ni Samuel na ako'y darating sa umaga. Hindi sinabi ni Samuel, darating ako sa tanghali. Sinabi lang ni Samuel, hintayin mo ako sa ikapitong araw. Meaning, maghihintay ka Saul hanggang lumubog ang araw ng ikapitong araw. Kahit anong oras darating si Samuel, kung darating siya sa ikapitong araw, darating si Samuel. Yun ang hindi naunawaan ni Saul. And sometimes, mga kapatid ko, ito yung kung minsan ay hindi rin natin nauunawaan kung kailan ibibigay ng Ama yung ating mga hinihingi. Kulang tayo sa pananampalataya. Nakalimutan natin na ang pananampalataya ay ang kapanatagan sa paghihintay ng mga bagay na ating hinihingi. Yun ang ating kulang na pangunawa. At ito'y kulang sa naging pangunawa ni Saul. At kung minsan, dahil sa kakulangan natin kung sino si Amang Yahweh sa buhay natin, yun ang hindi natin alam kung minsan kulang tayo sa pangunawa. Na si Amang Yahweh ay magpapasya at magbibigay ng kanyang mga ibibigay sa atin sa tamang panahon, sa kanyang panahon. Hindi sa panahon natin. Yun ang ating kulang sa pangunawa. Kaya nga hinihiling ko ang bawat isa na magpatuloy sa pag-aaral para maunawaan natin ang ating Ama. Hindi tayo nag-aaral kung minsan kung kailan lang tayo makakaisip na mag-aral. Hindi po ganun ang pag-aaral sa salita ng Ama. Tatalasasin po natin ang mga salitang ibinibigay sa atin para lalo nating maunawaan ang Ama. Eto ang nagkulang kay Saul. Dahil nang wala pa si Saul sa ikapitong araw, anong ginawa ni Saul? Sinabi ni Saul, dalhin dito sa akin ang handog na susunugin at ang handog tungkol sa kapayapaan. Walang karapatan si Saul na maghandog. Bakit? Dahil si Samuel lamang bilang saserdote ng Ama na pinili niyang maghahandog ang pwedeng maghandog. Kung minsan, dahil sa ating posisyon, dahil hari nga si Saul, ina-assume natin na kaya natin gawin ang mga bagay.
kung minsan na hindi abot ng ating pangunawa. Ito ang kulang kung minsan na dahil sa ating mga sinasabing pride, sa ating mga naabot na sa buhay, baka iniisip natin na tayo na exempted sa mga bagay na ating gagawin. Abay kapatid ko, talasasin mo sana ang gustong iparating ng Ama sa araw niyan ito. Ang nangyari, at lumabas si Saul, at inihandog ni Saul ang handog na susunugin. Now, verse 10. At nangyari na pagkatapos may handog ni Saul ang mga handog, narito si Samuel dumating. At lumabas si Saul na sinalubong siya upang bumati sa kanya. At sinabi ni Samuel, ano ang iyong ginawa? At sinabi ni Saul, sapagkat aking nakita na ang bayan ay nangangalat sa akin. Here we go. Kanina, sinisisi ni Moses si Aaron dahil sa kanyang ginawa. Pero sabi ni Aaron, hindi ako sisihin mo kapatid ko. Ang mga bayang matitigas ang ulo ang sisihin mo. Sumunod si Saul. Anong ginawa mo, Saul? Sabi ni Samuel. Sabi ni Saul, hindi mo ba nakikita? Nangangalat ang bayan? At akong tinitignan kung anong aking gagawin. Wala ka, Samuel. Kaya ako na yung naghandog. Yun ang sagot ni Saul. Ano po? Kaya sabi ni Samuel, sabi ni Saul, hindi ka dumarating sa mga takdang araw at mga Filisteo ay nagpupulong sa Mikmas. Kaya aking sinabi, ngayon lulusungin ako ng mga Filisteo sa Gilgal at hindi ko pa na ipamamanhik ang kagalingan sa Elohim. Ako'y nagpumilit nga at inihandog ko ang handog na susunugin. Anong sabi ni Saul? Dapat ka nga matuwa, Samuel. Pinilit ko ang aking sarili dahil wala ka. Pinilit ko ang aking sarili na maghandog. Meaning dapat kang matuwa dahil ginawa ko ang iyong gawain. Supposedly na gagawin mo. Parang yun ang gusto ipahiwatig ni Saul. Ano po? Nagpumilit ako, Samuel. Hindi ko kagustuhan pero nagpumilit ako. Bakit? Kasi wala ka. Nang natuwa ba si Samuel sa ginawa ni Saul? Dahil ginawa ni Saul yung kanyang trabaho bilang maghahandog. Itong sabi niya, sinabi ni Samuel kay Saul. Itong sagot ni Samuel. Saul, gumawa kang may kamangmangan. Itong sinabi ni Samuel. Saul, gumawa ka ng may kamangmangan. Bakit? Hindi mo ginanap ang utos ni Amang Yahweh. Hindi ba sinabi ko sa iyo na ito yung utos ni Amang Yahweh? Hintayin mo ako. Yun ang utos, Saul. Pero hindi ka nakapaghintay. Gumawa ka ng may kamangmangan. Sapagkat itinatag sana ni Amang Yahweh ang kanyang kaharian sa Israel magpakailanman. Ngunit ngayon ay hindi na matutuloy yung kaharian. Ang Elohim ay hahanap para sa kanya ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso. At inihalal ni Amang Yahweh siya na maging prinsipe sa kanyang bayan sapagkat hindi mo ginanap ang inuutos ni Amang Yahweh sa iyo. Faith under pressure. Hindi nakapaghintay si Saul. Natakot si Saul nang makita niya ang kanyang mga kalabang nakapalibot. Nanginig si Saul nang makita niya ang kanyang mga sariling kababayan ay nanginginig din sa takot. Anong gagawin ni Saul? Wala yung ipinangako ni Samuel na kanyang pagdating. Wala yung hinihingi ni Saul na kagalingan ni Amang Yahweh na ipapadala niya ayon sa sinabi ni Samuel. Pero hindi po nagkulang si Amang Yahweh kay Samuel at kay Saul. Dahil sinabi ni Amang Yahweh, sabihin mo kay Saul, sa ikapitong araw ay darating ka doon at babasbasan ko kayo para magtagumpay sa bayan ng kalaban ninyong Filisteo. Faith under pressure. Huwag naman po sanang mangyari sa atin na dahil sa kakulangan ng ating pangunawa, yung pressure na ating mga kabagabagan, gumagawa tayo ng desisyon sa ating buhay. Pressure ng mga nakapalibot uli sa atin, tandaan po natin. Pressure sa mga nakapalibot sa atin ang dahilan sinasabi ni Saul kung bakit ginawa niya ang bagay na iyon. Ganun din ang nangyari kay Aaron.
Pressure sa mga nakapalibot sa atin. Yung mga malalapit sa atin. Now, sino yung mga malalapit sa atin na nakapalibot sa atin? Ang ating sangbahayan. Ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga anak, ang ating mga kapatid, ang ating mga magulang. Sila po yung nakapalibot sa atin na baka magbigay sa atin ng pressure sa ating mga pananampalataya. At dahil sa pressure na yaon, tayo ay gumawa ng hindi ayon sa pananampalatayang tinanggap natin. Parang kay Saul, niwalang halaga niya ang kautusan ni Amang Yahweh na maghintay. Itatatag sana ni Amang Yahweh ang kanyang kaharian. Pero hindi po nangyari. Ano po? Sunod na kwento. Ang kwento naman ito ay tungkol sa mag-asawa. Ayan, tabi-tabi po ano po. Sa mag-asawa po na pressure. Alin kaya dito yung mas mahalaga sa isang pagdedesisyon ng isang asawa? Yung utos ng ama o yung kahilingan ng kanyang asawa? Pressure mula sa asawa. Tabi-tabi po ano po. Now, alam nyo na yung kwento. Pero bibigyan diin ng rabay dahil ito yung nangyayari sa atin. Yung pressure sa ating mga asawa. Kaya kung kayo po ay wala pang asawa, sana ito'y hindi mangyari sa inyo. Ano po? Sa mga may asawa, huwag naman sanang mangyari. Kung nangyari man na, huwag na sanang maulit. Ito yung kwento. Tama po kayo uli. Ang kwento ito ni Adan at ni Eva. Now, alam natin ang kwento na may kautusan si Amang Yahweh sa lahat ng kanya mga ginawa doon sa hardin. At ang utos doon sa lalaki ay kakainin nila lahat ng mga pwede nilang kainin na mga prutas sa hardin, maliban doon sa hardin na tinatawag niyang nagbubunga ng mabuti o nagbubunga ng nakakaalam ng mabuti at masama. Pero ito'y naalala ba ng lalaki nang alukin siya ng kanyang asawa na kumakain doon sa prutas? Ito yung kwento. Genesis chapter 3. Bibigyan ko lang ng highlights. Ano po? Yung pressure ng isang asawa. Genesis chapter 3, verse 6. Ito po yung kwento. Nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, the lust of the eyes, nakalulugod sa mga mata, kahoy na mananasa, the lust of the flesh, at magpapantas, the lust, the proud of life, pride of life, kakusana, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At, ito na yung pressure, binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya. And then ano yung kwento? At kinain ng kanyang asawang lalaki. Now, kung mapapansin po ninyo, isang verse lang ito. Pero hindi po natin alam yung elapsed time. Kung paano yung pag-alok na ginawa ni Eva kay Adan. At paano yung balitaktakan nilang mag-asawa doon sa kautusan ni Amang Yahweh at doon sa kahilingan ni Eva na kainin din ni Adan yung kinain niya. Yun po yung ating pressure. Hindi po natin mababasa ito sa ibang mga talata ng Biblia, pero binibigyan tayo ng pangunawa ng rabay na yung pressure ay ando doon before pakainin ni Adan, yung iniaalok ni Eva na naging sanhi ng kanilang kasalanan. Ando doon po yung pressure. Dahil hindi natin alam yung kwento, yung takot ni Adan na mawala si Eva, at hindi rin natin alam yung kwento, yung takot ni Eva na mamatay na hindi kasama si Adan. Dito po natin makikita yung pressure na kung minsan tinatanong natin sa ating sarili, alin ang mas mahalaga at mas iyong paninindigan na pananampalataya? Yung sinabi ng ama sa iyo o yung sinasabi ng iyong asawa? Dito po natin makikita, mga kapatid ko, kung hanggang saan yung ating pagtitiwala sa ating Ama. Sinasabi nga ng ating mga kapatid sa women's ministry, sometimes, ano po? Yung pagtitiwala
ay kasama sa isang matibay na pananampalataya. Totoo po yun. Dahil kung wala tayong tiwala doon sa nagbibigay ng kautusan, paano tayo mapapatibay sa kanyang salita? Ito yung pressure. Na dahil maaari sa kakapilit ni Eva kay Adan, dahil hindi natin alam yung kwento, yung sinasabi kong elapsed time, hindi po ito nangyari na nung kinain niya agad pinilit si Adan, and then kumain agad si Eva. Hindi po natin alam yung kwento. Pero ang pangunawa na ibinibigay ng Ama sa atin, may pressure na nangyari before kainin ni Adan, yung inialok na prutas ni Eva. Dahil alam ko, naaalala o inaalala or naalala ni Adan, yung sinabi ng Ama na huwag kayong kumain ng prutas. And yet, kumain din si Adan at the end of the day, na naging sanhi ng kasalanan ng tao, at dahil doon, lahat ng taong ipinapanganak ng isang babae ay mamamatay sa lupa. That is the pressure. Now, ang tanong, sa ating mga may asawa ngayon, hanggang saan yung kaya nating pressure? Both sides. Sa babaeng nananampalataya, doon sa asawa niya na may mahinang pananampalataya o hindi nananampalataya, at doon sa lalaking nananampalataya at yung asawa ay mahina ang pananampalataya o hindi nananampalataya. Yun ang pressure. Kaya ito yung mahirap sa isang mag-asawa kung hindi sila pareho ng pananampalataya. Pero kung akong tatanungin ninyo kung alin ang may mas responsibilidad sa pananampalataya, ang lalaki sa pamilya, dahil siya ang kawangis ng ating rabay, na ama ng tahanan at ama ng ating asimilya. Kaya mga kapatid ko, totoo po yung pressure sa mag-asawa. Now, alin ang uunahin natin? Yung sinasabi nating kagustuhan ng ating mga asawa o yung hinihiling natin na matupad ang kautusan ng ating amang nasa langit? Now, may babasahin lang po ako sa inyo na may kinalaman sa pag-aasawa. Ano po? Sabi po niya dito, Unang Korinto chapter 7 verse 33. Ito po yung sinabi ng Apostol Saulo. Now, sa mga apostol na mababasa natin sa Biblia, ang isa nating alam, si Saulo ay hindi nag-asawa. Ano po? Now, ang sabi ni Saulo, yung mga magiging kagaya ko ay mapalad. Pero huwag niyong gawin ang aking kalagayan na ehemplo dahil baka hindi kayo makatagal, kayo magkasala, kaya kayo ay dapat mag-asawa. Pero ito yung bilin ni Saulo sa mga mag-aasawa. Eto, dahil alam ni Saulo na darating ang pressure sa mag-aasawa, alam ni Saulo ang kwento ni Adan at ni Eva. Ano po? Kaya ito ang bilin ni Saulo sa mga mag-aasawa. Unang Korinto chapter 7 verse 33. Ito yung kwento. Kaya kayong mga binata na naghahanap ng mapapangasawa, talastasin ninyo ang bilin ni Saulo. At sa mga dalaga na naghahanap ng mapapangasawa, sa mga may asawa na alam ko, nararamdaman nyo na ito. Ano po? Ito ang sabi ni Saulo. Unang Korinto chapter 7 verse 33. Ito sabi niya. Ngunit ang mga may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanlibutan. Ito yung kwento. Ito yung nakakalungkot na mangyayari sa isang mag-asawa. Nang isang asawa ay magsusumakit sa sanlibutan, hindi sa mga bagay ng ama. Bakit? Kung paanong makalulugod sa kanyang asawa. Yun ang dahilan. Kaya marami ang mga nangawawala sa pananampalataya dahil sa kanilang mga asawa. Alam po ba ninyo na ang number one na dahilan kung bakit mga maraming nawawala sa pananampalataya? Yung pressure sa mag-asawa. Tandaan po ninyo, nakita ko na ito sa aking panahon. Maski sana ko pumunta, nababasa ko sa mga tinatawag nating mga istorya, sa mga news.
At nakita mismo ng aking mga mata, mas marami ang mga nangawala sa pananampalataya dahil sa pressure sa asawa. Bakit? Ito yung dahilan. Nagsusumakit ng higit yung mga may asawa, hindi para ganapin ang kalooban ng ama, kundi mapasaya ang kanilang mga asawa. Both sides, babae sa kalalaki. Both sides. Kaya sana po, Now, hindi ipinagbabawal ni Saulo at hindi ipinagbabawal ng rabay na tayo mag-asawa. Pero talasasin natin ang kwento. Ang una nating responsibilidad ay ang ating rabay bago ang ating asawa. Tandaan po natin, Ito'y isinama ko lang dahil sa pressure na nangyari kay Adan at Eva. Hindi nagtagumpay sa pressure o hindi patuloy na ganap sa pananampalataya si Adan at si Eva dahil sa pressure nilang mag-asawa. Huwag naman sanang mangyari sa atin, mga kapatid. Huwag naman sana. Sunod na kwento. Ito naman ay pressure sa mag-ama. Mag-ama. Ikaw na magulang, hanggang saan ang pressure na iyong tatanggapin sa iyong mga anak? Lalo na kapag ang iyong mga anak meron ng sinasabing kaisipan. 18 na siya pataas at hindi na nananampalataya. Hanggang saan ang pressure na iyong tatanggapin bilang magulang? Ito yung kwento ng isang ama at sa kanyang mga anak. Unang Samuel, chapter 2, verse 22. Ito yung kwento. Unang Samuel, chapter 2, verse 22. Ito. Si Eli ang saserdote nung panahon ni Samuel. Bata pa rito si Samuel, lumalaki pa lang siyang gulang. At nung panahon ni Samuel, si Eli ang punong saserdote. Ito yung kwento kung bakit nabaling kay Samuel ang pagiging saserdote matapos mamatay si Eli. Ito yung kwento ni Eli. Supposedly, magpapatuloy sa lahi ni Eli dahil si Eli ay mula sa lahi ni Aaron. Pero ito hindi nangyari dahil nagtapos ang pagiging saserdote ng lahi ni Aaron kay Eli. Bakit? Dahil sa pressure na hindi nakayanan din ni Eli sa kanyang mga anak. Ito yung kwento. Si Eli nga ay totoong matanda na. At kanyang nababalitaan ang lahat ng ginagawa ng kanyang mga anak sa buong Israel. At anong ginagawa ng kanyang mga anak? At kung paanong sila'y sumisiping sa mga babae na naglilingkod sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. Yun ang kupo. Imaginin ninyo na ang punong saserdote na siyang dapat mangalaga sa kalinisan ng templo, mababalitaan niya na ang kanyang mga anak ay gumagawa ng kalaswaan saan mismo sa labas ng templo. Now, anong gagawin ni Eli bilang ama ng kanyang mga anak na gumagawa ng kalaswaan sa bahay ni Amang Yahweh? Itong ginawa ni Eli. Verse 23. Sinabi niya sa kanila, bakit ginagawa ninyo ang mga ganyang bagay? Kinausap ni Eli ang kanyang mga anak, bakit nyo ginagawa mga bagay na yan? Sapagkat aking nababalitaan sa buong bayang ito ang inyong mga masamang kilos. Nababalitaan ko ang inyong mga masamang gawa. Nababalitaan ko, sabi ni Eli. Huwag mga anak ko, sapagkat hindi mabuting balita ang aking naririnig. Inyong pinasasalangsang ang bayan ni Amang Yahweh. Hindi magandang ginagawa ninyo. Pinagkakasala ninyo ang bayan dahil sa ginagawa ninyo.
paaring hindi naunawaan ni Eli ang ginawa ni Amang Yahweh before sa kanyang panahon, na ipinapapatay ni Amang Yahweh yung mga gumagawa ng kasalanan para hindi magumo ang bayang Israel sa paggawa ng kasalanan. Alam po natin ang kwento. Pero nakalimutan yata ito ni Eli. Bakit? Dahil sila'y maaaring mga anak niya. At yung pagmamahal niya sa kanyang mga anak ay maaari, ay nauna kaysa sa mga salita ni Amang Yahweh. Kaya itong sabi ni Eli, kung ang isang tao ay nagkasala laban sa iba, ay hahatulan siya ng Ama. Ngunit kung ang isang tao ay nagkasala laban kay Amang Yahweh, sino ang mamamagitan sa kanya? That is the clue. Alam ni Eli na ang kasalanan ng kanyang mga anak ay nangangailangan ng kamatayan. Bakit? Alam ni Eli, walang mamamagitan sa inyo mga anak ko. At ang ginagawa ninyo ay nagbabadya na kayo ay dapat patayin dahil sa inyong mga kasalanan. Pero ginawa ba ito ni Eli? Faith under pressure. Pag makikita na natin ang ating mga anak, maaaring sa ibang kwento. Pag dumating yung punto na yung mga anak natin ay may hinihingi sa atin at may kinalaman sa ating pananampalataya, hanggang saan yung pwede nating ibigay na pagsunod sa kahilingan ng ating mga anak o yung kapritsyo ng ating mga anak bago sa ating pananampalataya. Hanggang kailan, mga kapatid ko, yung maibibigay nating pagsunod sa kagustuhan o yung pag-tolerate sa masamang gawin ng ating mga anak kung ito man ay kanilang hindi ikabubuti. Kaya ba nating saktan ang kanilang mga damdamin para maituwid ang kanilang pagkakamali o hahayaan na lang natin dahil alam natin at sila'y masasaktan? Itong ginawa po ni Eli. Pero dahil sa hindi pagsakripisyo ni Eli, na mawala yung kanyang dalawang anak, yung dalawang anak lang naman yan, yung kanyang dalawang anak na gumagawa ng kasalanan, anong naging kapalit? Supposedly papatayin ni Eli yung kanyang dalawang anak dahil sa kanilang pagsalang sa mga kasalanan. Pero hindi ginawa ito ni Eli. At dahil sa hindi ginawa ito ni Eli, eto ang sabi ni Amang Yahweh sa kanya. Verse 27. At naparoon ang isang lalaki ng ama kay Eli at sinabi sa kanya, ganito ang sabi ni Amang Yahweh sa iyo, Eli. Nagpakita ba ako ng hayag sa sambahayan ng iyong ama nang sila'y nasa Ehipto sa pagkaalipin sa sambahayan ni Faraon? Na magtatanong na si Amang Yahweh, kanino ba ako nagpakita, Eli, ng aking kaluwalhatian? Hindi ba sa iyong sambahayan? Balikan natin ang kwento. Si Eli ay mula sa lahi ni Aaron. At si Aaron at si Moses ay magkapatid. Meaning sa sangbahayan ni Eli, nakita ng kanyang mga ninuno ang kaangkinan at kaluwalhatian ni Amang Yahweh sa kanyang sangbahayan lamang. Yun ang sinasabi ni Amang Yahweh kay Eli. Pinili ko ba siya sa lahat ng mga lipin ng Israel upang maging saserdote ko? Yes. Upang maghandog sa aking dambana? Yes. Upang magsunod ng kamangyan? Yes. At upang magsunod ng ipad sa harap ko? Yes. At ibinigay ko ba sa sangbahayan ng iyong ama ang lahat ng mga handog ng mga anak ni Israel na pinarahan sa apoy? Yes. Bakit nga kayo tumututol sa aking hain at sa aking handog na aking inuutos sa aking tahanan at iyong pinararangalan ang iyong mga anak? Here you go. Hanggang saan yung kaya nating itolerate sa ating mga anak? Sometimes yung ating mga anak ay humihingi ng mga bagay na isasakripisyo natin ang ating pananampalataya. Tama po. Sometimes, isinasakripisyo natin ang ating mga pananampalataya dahil sa ating mga anak. Baka yung mga anak natin, mayroon silang gustong ipagawa sa atin na tatataon sa araw ng pagsamba. Araw ng pista. Hanggang kailan
yung pwede nating isakripisyo o hanggang saan ang pwede nating isakripisyo sa ating pananampalataya. Alin ang una nating pararangalan? Ang ating mga anak o ang ating amang nasa langit? Ito nangyari kay Aaron. Mas pinarangalan mo ang iyong mga anak ng higit kaysa sa akin. Yun ang masakit. Ano po? Kaya, verse 30, sinabi ni Amang Yahweh, ang ama ng Israel, aking sinabi nga ng iyong sangbahayan at ang sangbahayan ng iyong ama ay lalakad sa harap ko magpakailanman. That was before. Ngunit ngayon, sinasabi ngayon ng Amang Yahweh, malayo ka sa akin. Get away from me. Imagine ninyo na marinig mo ito kay Amang Yahweh samantalang nung una, ikaw ay kinasihan at mapalad sa lahat ng mga sangbahayan. Ikaw yung pinaka sa mga sangbahayan. Bakit pinili ka na sa lahi mo magmumula ang saserdote na maghahandog? That is so blessed na magmumula sa lahi mo. Imagine ninyo na pinili ka para maging pastor at sa lahi mo ay hindi magtatapos ang pagkapastor, pero dahil sa gagawin mo, tatanggalin ang pagkapastor sa iyo, sa iyong mga anak at hindi na magpapastor kahit ka. Imagine ninyo na gano'n ang mangyayari. Imagine ninyo ang pagpapala na iyon. Imagine ninyo na tayo ay pagpapalain ng Ama, na tayo ay mananampalataya sa Kanya at mamanahin ng ating mga anak ang ating pananampalataya. Pero hindi na mangyayari. Bakit? Mas binigyan natin ng pabor ang ating mga anak kaysa sa ating pananampalataya sa Ama. Ito nangyari kay Eli. Kaya sabi ni Eli, malayo ka sa akin, sapagkat yung mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalin. At yung mga humahamak sa akin ay mawawalan ng kabuluhan. It is true. Alam ni Eli yung kabuktutan at kalaswaan at kasamaan na ginagawa ng kanyang mga anak. Bakit hindi ito pinapatay ni Eli? Dahil sa pressure ng kanya. Inisip siguro ni Eli na anak niya yung kanyang papa, hindi niya kakayanin. Pero dahil sa hindi kinaya ni Eli ang pressure ng kanyang pananampalataya at pressure ng kanyang mga anak, anong nangyari? Narito ang araw ay darating, sabi ni Mang Yahweh, na aking hihihiwalay ang iyong bisig at ang bisig ng sangbahayan ng iyong ama, upang wag magkaroon ng matanda sa iyong sangbahayan. Tinatapos na ni Amang Yahweh ang pagiging saserdote ng sangbahayan ni Eli. Dahil after that, pinatay po ni Amang Yahweh ang mga anak ni Eli at pinatay din ni Amang Yahweh si Eli on the same day. At doon natapos ang pagkasaserdote ng lahi ni Aaron sa lahi ni Eli. Ang alam po natin mga kapatid ko, ano po? Na dahil sa kagustuhang iligtas sana ni Eli. Now, alam po ba ninyo, maaaring nagtatanong kayo, di ba pinagalitan din ni Eli yung kanyang mga anak? Pinagalitan po niya, pero hindi po yun yung dapat gawin ni Eli. Dapat niyang ipapatay yung kanyang mga anak dahil sa kanilang mga kasalanan. Dapat niyang tinanggal sa tungkulin ng kanyang mga anak sa kanilang mga kasalanan. Dahil nga, siya mismo nagsabi, kung kayo ay magkakasala kay Amang Yahweh, sinong mamamagitan? Wala pa ang rabay dito para mamagitan sa kanila. Hindi pa dumating ang rabay dito. Yun ang sinasabi ni Eli. Hindi katulad dito ng ating panahon na pwedeng mamagitan ng rabay dahil sa ating mga kasalanan. Dito, blatantly, na nagkakasalang ang mga anak niya. Dinidisregard nila yung direct order ng kanilang lahi bilang mga saserdote. Yun ang sinasabi nating kasalanan na talagang walang walang mamamagitan. Alam to ni Eli. Ano po? Kaya mga kapatid ko, may mga pagkakataon na kailangan tayo magdesisyon. Baka mangyari ito sa atin hanggang kailan ang pwede nating tiisin sa ating mga anak. Sa ating mga asawa, sabi ko nga, idadagdag na rito. Hanggang saan ang pwede nating tiisin? Ano po? Kaya mga kapatid ko, talastasin natin kung hanggang saan ang kaya nating pressure. Huwag sana tayong matulad kay Aaron. Huwag tayong matulad
kay Saul, huwag tayong matulad kay Eva at Adan. Huwag tayong matulad kay Eli. Ito pa ang kwento. Kaya ito yung nasulat. Mateo chapter 10 verse 36. Mateo chapter 10 verse 36. Ito yung kwento. Now, talasasin natin at bigyan natin ng pangunawa kung bakit ganito ang sinabi ng rabbi dito sa lumang tipan. Bagong tipan. Mateo 10:36. Ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling sangbahayan. Sabi ng rabbi, ang magiging kaaway ng tao ay ang kanyang sariling sangbahayan. Bakit? Dahil sa pananampalataya. Dahil hindi lahat ng sangbahayan ay purong mga nananampalataya. May mga sangbahayan na nangyari sa panahon ng mga lumang tipan at sa panahon natin na hindi lahat ay mananampalataya. At hindi lahat ng mga nasa sangbahayan ay pare-parehong antas ng pananampalataya. Kaya darating ang araw, sabi ng rabbi, ito'y mula sa sulat ni Mika o Micas doon sa lumang tipan. Nangyari na ito nung panahon ni na Micah. Nangyari uli sa panahon ng rabbi at mangyayari sa panahon natin. Dahil sabi niya dito sa verse 37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat dapat sa akin. At ang umibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Anong ibig sabihin dito? Hindi po pinagbabawal ng rabbi na mahalin natin ang ating mga mahal sa buhay. Hindi po niya pinagbabawal. Hindi po may pinagbabawal ng rabbi na parangalin natin ang ating mga anak. Hindi po niya pinagbabawal. Ang binibigyang diin ng rabbi, yung unahin natin na parangalan ang ating mga mahal sa buhay kaysa sa ating Ama at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Iyon ang kwento na gustong iparating sa atin ng rabbi. Hindi masama. Actually, ito yung utos sa atin na alagaan ang ating mga pamilya, alagaan ang ating mga anak, alagaan ang ating mga magulang. Utos yun sa atin. Pero ang ipinapaliwanag ng rabbi dito na hindi ka pwedeng maging alagad ng rabbi kung mas pinapahalagahan mo ang iyong mga sangbahayan kaysa sa pagsunod sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Araw ng pagsamba, birthday ng anak mo, inuutusan ka niya o sinasabihan ka niya na magluluto sa araw ng kanyang birthday. Bakit? Marami siyang bisita. Now, hindi ka sasamba. Bakit? Para maparangalan ang iyong anak. Dahil marami siyang bisita, ayaw mo siyang mapahiya. Hindi ka sasamba. Magluluto ka. Tama po ba yun? Tama! Kung hindi sana araw ng pagsamba. Mali! Dahil inuna mong pinarangalan ang iyong anak sa harapan ng kanyang mga bisita kaysa sa iyo na kailangan mong magsamba sa araw ng pamamahay. Yun ang kwento. Kaya talasasin po natin kung hanggang saan ang pwede nating isakripisyo sa ating pananampalataya. Araw ng pagsamba, sabi ng boss mo, ikaw ay kailangan pumunta para mapatunayan mo kung pwede kang ma-promote sa trabaho. Dahil kagustuhan mong ma-promote, nire-request ka ng boss mo dahil ito na yung magiging kalakaran. Dahil pag na-promote ka, mas maraming magiging responsibilidad mo, baka kailangan mong magtrabaho ng Sabado. Now, dahil sa kagustuhan mong ma-promote, isasakripisyo mo ang araw ng pagsamba. Now, hindi masama sana kung hindi araw ng pagsamba. Bakit? Gusto ng Ama na tayo umasenso sa ating mga trabaho at makita na tayo pinagpapala ng Ama. Pero mas pinarangalan mo ang kagustuhan mong ma-promote kaysa sa araw ng pagsamba. Abay kapatid ko, yun ang sinasabi ni Amang Yahweh kay Eli. Mas inuna mong parangalan ang iyong sarili o ang iyong sangbahayan kaysa sa akin. Yun ang mali sa ginagawa nating sakripisyo. Abay kapatid ko, nalasasin mo kung alin ang mas pinapahalagahan mo sa buhay. Ito yung dahilan kung bakit sinabi ng rabbi ang kwento rito sa Mateo 36 and 37. Hindi po masama
yung ating tinatawag para umangat sa buhay, para sa ikaluluwalhati sana ng ating rabay, ng ating Amang nasa langit. Pero kung ito magiging dahilan para makalimutan natin ang salita ng Ama, ay kapatid ko, mali ang iyong pagtanggap sa kanyang pagpapala. Faith under pressure, hindi ka pumasa. Ano po, ay palasasin natin yung kwento ng rabay. Ito po'y para sa atin na baka mangyari sa atin. At alam ko nangyayari sa atin at mangyayari uli sa ating panahon. Sana matuto tayong pumili. Alam nyo, yung aking kapatid na sinasabi niya noon na gusto niyang manampalataya, pero dahil sinabihan siya ng kanyang mga anak na hindi siya pwedeng manampalataya dahil mahihiwalay siya sa pananampalataya sa kanyang mga anak, hindi siya nagpabautismo o ayaw na niyang magpabautismo. Faith under pressure. Bakit? Mas pinapahalagan ng aking kapatid ang kanyang mga anak kaysa sa pananampalataya sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Palasasin po natin. O ikaw ay mananampalataya sana pero yung asawa mo ay hindi nananampalataya at ayaw mong mahiwalay. Nangyari ito sa Louisiana. Nabautismuhan siya mismo, pero nang pinagsabihin siya ng kanyang asawa na hindi siya pwedeng magpatuloy sa kanyang pananampalataya dahil hindi siya mananampalatayang katulad niya, iniwan ng babae ang kanyang pananampalataya at sumunod sa kanyang asawa. Faith under pressure. Ikaw ay hindi pwedeng ma-promote dahil ikaw ay nagtatrabaho ng Sabado at marami kang piyesta. Hindi pwedeng maging boss ang maraming piyesta at maraming araw ng pagsamba. Faith under pressure. Now, alin ang uunahin mo? Yung ma-promote ka, magkaroon ka ng pangalan sa opisina, may sarili kang lamesa, may sarili kang pangalan nakalagay sa pangalan mo sa harapan, manager, o kaya ano man yung posisyon mo nakalagay. Pero ikaw ay magsasakripisyo sa pananampalataya. Faith under pressure. Ikaw ay nagtatrabaho, nire-require ka ng kumpanya na magtrabaho ng Sabado. Faith under pressure, anong gagawin mo? Sasabihin mo, pastor, kasi kailangan magtrabaho kasi baka tanggalin ako sa trabaho. Now, kapatid ko, sino ang nagbigay sa ilang trabaho in the first place? Yung kumpanya mo o si Amang Yahweh? Kung si Amang Yahweh nagbigay ng trabaho mo, hindi ba siya magbibigay uli ng trabaho mo kung mawawalan ka ng trabaho? Faith under pressure. Alam nyo, matagal na akong nagpa-promote dito sa aking posisyon dito sa Amerika. Pero hindi ako ma-promote. Kung minsan tinatanong ko ang sarili ko, anong kulang ko sa akin? Pag dumarating yung araw ng interview, naghahanda naman ako. Pero pagdating sa araw ng interview, hindi nagugustuhan ng interviewer ang sagot ko. Faith under pressure, maaaring hindi ako pwedeng ma-promote dahil baka isakripisyo ko ang pangangaral ko ng Lunes ng gabi, Merkulis ng gabi, Biyernes ng gabi sa Sabado. Never mind, sabi ko, kung ito isasakripisyo ko. Matuto tayo mga kapatid ko sa aral ng Rabay kung alin yung mas pinapahalagahan natin. Yung anak nating si Hendrix, nag-message sa amin nung Wednesday ba, desidido na daw siya na maging family doctor. Although, ang magiging sahod niya ay halos 1/3 ng kanyang dating kagustuhan, yung aking hiningi sa kanya na maging internal medicine. Dahil ang internal medicine dito sa Amerika, aabot ng $1,000,000 ang sahod sa isang taon. Pero wala siyang magiging panahon sa kanyang pamilya. Dahil siya ay magtatrabaho ng 70-80 hours a week, baka wala na siyang panahon para mag-aral sa salita ng Ama. Kaya we pray na gabayan siya ng ating Ama sa pagdedesisyon. Desidido na daw siya na maging family medicine, although ang sahod ay just 1/3. Pero mas gugustuhin daw niya dahil mas mapapalapit siya sa Ama. Faith under pressure. Ang advice ko sa ating anak-anak ko, piliin mo yung trabaho na makapagpapasaya sa iyo at makapapalapit ka lalo sa ating Ama. Ang pera ay darating lang kung gugustuhin ng Ama. Anong pagkakaiba nang ikaw ay may 1,000,000 sa 1,000 kung kontento ka na sa buhay? Ito yung dahilan kung bakit marami ang mga nangangawala sa pananampalataya.
Ito pa yung isang dahilan kung bakit may isinama ang grabay sa ganitong mga presyo. Ito ang kwento. Josue, chapter 7, verse 20. Ito naman yung kwento ng isa pang presyo. Sa kagustuhan nating makita ang kayamanan at maangkin ng mga kayamanan dito sa lupa. Ito yung kwento. Josue, chapter 7, verse 20. Tama po kayo. Ang kwento rito ay kwento ni Akan or Akan. Ang kautusan, bago nila salakayin ang Jericho, ayon sa kautusan ni Amang Yahweh kay Josue, ay papatayin ang lahat, susunugin ang lahat, maliban sa mga pilak at ginto na ilalagay sa kaban ng tipan. Ilalagay doon sa sanktuaryo. So lahat ng mga damit, lahat ng mga ginto at pilak, pero yung mga ginto at pilak na nakalagay sa mga imahe at ribulto, ito'y huwag nilang kukunin. So sa lahat ng mga pilak at ginto, dadalhin sa sanktuaryo, alay kay Amang Yahweh. And the rest ay susunugin at papatayin mula sa bata hanggang sa pinakamatanda, maliban kay Rahab at ang kanyang sangbahayan. Yun ang kautusan. Pero ito yung nangyari sa isang Israelita na nakakita ng mga ginto at mga pilak. Josue chapter 7 verse 20. Ito yung kwento. At sumagot si Akan kay Yahushua na sinabi, sa katotohanan ay nagkasala ako laban kay Amang Yahweh sa ama ng Israel at ganitong aking ginawa. Dahil ang kwento, nang matapos ang kanilang digmaan sa Jericho, nagsaya ang bayang Israel. At yung sumunod na labanan sana nila is sinalakay nila ang Ai. Pero dahil sa ginawa ni Akan, nakita ni Amang Yahweh kasamaang ginawa ng lahi ni Akan, pero hindi lahi ni Akan ang ibinigay na kasamaan ni Amang Yahweh sa kanila, kundi yung buong bayan ng Israel ay pinarusahan ni Amang Yahweh dahil sa kasalanan ni Akan. Now, makinig tayo sa aral ng Bible. May mga pagkakataon na sa ating gawa sa sangbahayan, tayong lahat ay magsasakripisyo dahil sa gawa ng isa sa ating mga mahal sa buhay. We are not living by our own. We are not living in an island. No man is an island. Tayo po lahat ay may obligasyon sa ating sangbahayan. Ganito rin ang ating obligasyon sa ating asimilya. Dahil ang kapatirang isa ay magiging sakit sa kalingkingan ng buong asimilya. Talasin po natin ano po. Ganitong nangyari kay Akan. At ito yung kanyang kwento. Dahil sa ginawa ni Akan, pinarusahan sila ni Amang Yahweh. Ito'y tinanong ni Yehoshua kay Amang Yahweh, anong gagawin ko? Sinabi mo na kami hindi mo pababayaan. Bakit? Nagapi ang bayang Israel. Sabi ni Amang Yahweh, huwag kang umiyak, Joshua, sabi niya. May ginawang kasalanan ng bayang Israel. At dito napatunayan si Akan ang nangyari na may kasalanan. Anong ginawa niya? Verse 22. Verse 21, kako sana. Nang aking makita sa samsam ang mainam na balabal na yaring Babylonia at ang 200 siklong pilak at isang dila na ginto na 50 siklo ang timbang, anong nangyari? Ay akin ngang inimbot. Inimbot. Ito yung salita na pumapatak o pumapasok sa ating kaisipan at sa ating mga mata na nagiging dahilan para tayo magsakripisyo sa ating pananampalataya. Faith under pressure. Sa kagustuhan natin na umasenso, ayan, sa kagustuhan nating makamit o matanggap o maranasan yung mga nakikita natin sa ating paligid. Yung kasamahan natin sa trabaho, may bagong sakyan. Samantalang mas mataas pa yung ranggo mo sa kanya, pero meron siyang sakyan na bago, ikaw wala. Now, hindi mo alam ang kwento.
Baka yung kakilala mo na may bagong sakyan, nagdo-double job o nag-triple job para lang may pambayad sa bago niyang sakyan. Pero dahil hindi mo inalam ang kwento, nakita mo lang na may bagong sakyan, gumawa ka rin ng bago mong sasakyan. Ngayon, kailangan mong magsakripisyo, mag-overtime, magtrabaho pa minsan-minsan kapag araw ng Sabado para mabayaran ng yung bagong sakyan. Tama ba ito? Sa harapan ng Ama? Hindi po. Inimbut mo ang mga bagay na hindi mo dapat imbutin. Nakita mo yung anik-anik ng kapitbahay mo, may bagong alahas, bagong damit, bagong bag, bagong sapatos. Hindi mo alam ang kwento, baka ito yung utang sa pahulugan o kaya Bombay. Inimbut mo. Sinabi mo sa asawa mo, darling, malapit na ang birthday ko, baka gusto mong ibilan ako ng bagong damit, bagong sapatos, bagong alahas. Si asawa mo naman, dahil ganun kanya kamahal, panay ang overtime. Madaling araw umaalis sa bahay, hating gabi na kung dumarating. Pagdating ng araw pagsamba, pagod. Hindi makapunta sa kapilya. Bakit? Kailangan matulog dahil pagod. Now, nakabuti ba ito sa kanya sa harapan ng Ama? Nakabuti ba sa iyo? Hindi. Faith under pressure. Inimbut mo yung mga bagay na hindi mo dapat imbutin. Yung mga anak mo, gusto mo makaranas ng magandang buhay. Binili mo ng bagong bag, bagong sapatos, bagong damit, mga alahas, relo, kwintas. Ikaw naman ang nagsasakripisyo para mabayaran yung mga pinagbibili mo na hindi naman dapat. Now, huwag yung sabihin, masama ba yung mga bagay na ito? Hindi masama. Dahil gusto ng Ama na maging masaya ka sa buhay, pero uli-uli, sasabihin ko sa iyo, hindi. Ito dapat maging dahilan para isakripisyo mo ang kanyang kautusan. Dahil si Solomon ay naging mayaman sa pinakamayamang na buhay sa hari. Si David ay mayaman, si Abraham ay mayaman, si Job ay mayaman. Tandaan mo, mayayaman silang lahat. Hindi yung kanilang kayamanan ang naging dahilan ng kanilang pagtalikod. At hindi rin ito maging dahilan ng iyong pagtalikod dahil huwag mong iimputin ang hindi mo kayang kunin. Huwag kang ngumuya ng hindi mo kayang lunukin. Huwag kayong maglagay ng napakarami sa inyong plato na hindi nyo kayang ubusin. Huwag kayong kukuha ng mga sasakyan kung hindi nyo kayang bayaran. Huwag kayong kumuha ng mga umutang ng magkaroon ng malaking mansyon na utang sa bangko at binabayaran mo buwan-buwan. Ang ibig kong sabihin, huwag nating imbutin ang hindi natin kayang pagtrabahuhan. Itong nangyari kay Akan. Inimbut niya yung mga bagay na hindi nararapat sa kanya. Baka kapatid ko, baka hindi nararapat sa iyo yung mga iniimbut mo, kaya hinihiwalay ito niya mangyawi sa iyo. Pero pinagpipilitan mong kunin. Ang nangyayari, ikaw ang namili, ikaw ang humingi, ibinigay niya mangyawi sa iyo. Huwag mong sabihin na ito'y pinayagan niya mangyawi na ito'y ginusto niya mangyawi. No! Pinayagan niya mangyawi na mangyari dahil ito'y hiniling mo. Now, ipaparanas niya mangyawi sa iyong dahilan kung bakit hindi tama yung ginawa mo dahil sa gagawin mong sakripisyo. Kaya sabi niya dito, Unang Timoteo chapter 6 verse 7, kung mauunawaan lang natin ang aral ng Ama, tayo po ay magiging maayos sa buhay. Unang Timoteo chapter 6 verse 7. Ito po ang sabi niya. Unang Timoteo chapter 6 verse 7. Ito po sabi, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Wala daw tayong dinala. Nang ipinanganak tayo sa lupa, tayo ipinanganak na hubad, sabi ni Saulo. Pag namatay tayo, mamamatay din tayong hubad. Bakit tayo nagpapakahirap sa pag-iimbot sa mga sanlibutan na hindi naman ito kriteria sa buhay na walang hanggan? Hindi po ito kriteria.
Hindi po siya criteria para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito pa, Lucas chapter 12, verse 15. Lucas chapter 12, verse 15. Ito pa sabi niya. At sinabi ng ating Rabbi Yeshua sa kanila, mangagmasid kayo at kayo mag-iingat sa lahat ng kasakiman. Again, pag-iimbot, kasakiman. Yung mga bagay na hindi dapat nating kainggitan, ikinaiinggitan natin. Alam nyo, kung maunawaan natin yung patutuon ng ating anak na si Cassandra kanina, na hindi pala yung magkaroon ng fame, yung pangalan niya ay maisulat sa lahat ng periodiko. Makilala siya sa buong school, makilala siya sa buong distrito, makilala siya sa buong Louisiana, makilala siya sa buong Amerika. Bakit? National awardee yung ating anak bilang finalist ng National Merit Scholar. Ito'y buong Amerika. May pangalan siya sa dyaryo, may pangalan siya sa magazine. Pero hindi daw ito mahalaga dahil napatunayan niya kanina nang maalala niya yung kamatayan ng kanyang kaklase. Now, nasaan na yung kanyang kaklase ngayon? Nasaan na? Sometimes we don't know bakit. Masasabi natin, ang kanyang kaklase is at the wrong place, at the wrong time. Yun ang ating sinasabi. We should not be at the wrong place, at the wrong time. Alas 12:15 ng madaling araw, 17 years old, nasa labas pa ng bahay. At the wrong place, at the wrong time. At rumaragas ang isang sasakyan na lasing. May kahalong drug sa kanyang katawan. Nabangga ang kanyang sasakyan. Walang kasalanan yung bata. She's just only at the wrong place, at the wrong time. Hanggang saan natin itutolerate yung ating mga anak sa ating kanilang mga ginagawa. Dahil kung ako mismo ang ama, hindi ko papayagan ang aking anak na nasa labas pa ng bahay, 12:15 ng madaling araw, ako mismo ang magdadrive sa aking anak kung kailangan niyang pumunta. At the wrong place, at the wrong time. Kaya sabi ng ating anak, hindi maganda, hindi mahalaga yung malaman ng pangalan mo sa buong paligid. Ang mahalaga ay buhay ka at alam ng iyong mga mahal sa buhay ang iyong ginagawang pagpapagat. Higit sa lahat, hindi ka sumasalangsang sa salita ni Amang Yahweh. Yun ang sinasabing pangunawa ng ating anak kanina, 17 years old. At naiiyak siya kanina sa pagkamatay dahil today is the 18th birthday sana ng kanyang kaklase na namatay. Madaling araw ng January 1. Hanggang saan natin itutolerate ang ating mga anak dahil sa ating pagmamahal sa kanila. Hanggang saan natin itutolerate yung ating mga pag-iimbot ng ating mga mata para makabit ang mga pangarap natin sa buhay. Magandang sasakyan, magandang bahay, magandang mga appliances sa loob ng bahay, malaking TV, 55 inches, 65 inches. Yun bang mga gusto natin sa buhay? Kung mauunawaan natin na wala tayong dinala dito sa ibabaw ng lupa nang tayo pinanganak at wala rin tayong madadala pagkamatay natin. And then sinabi pa ng Rabbi, hindi sa buhay ng tao ay nasusukat ang kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Hindi daw kriteria ang mga bagay na tinatangkilik mo sa buhay na walang hanggan. Hindi ito ang magiging basihan ng Rabbi sa pagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pero bakit patuloy ang pagkawala ng ating mga kapatiran? Patuloy ang pagtalikod ng ating mga kapatiran dahil sa pagkagustuhang yumaman, dahil ito'y hindi nila nauunawaan ang gustong ipahiwatig ng ating Rabbi na mas higit ang buhay kaysa sa mga nakikita mo sa sanlibutan. Yun ang gustong ipaunawa ng ating anak na bata, 17 years old. Natutupad yung hula sa kanila, maririnig mula sa mga bibig ng mga sanggol ang mga salitang magpapatuto sa atin sa buhay. Tama. Natutupad sa kanila yung mga salita.
na sinasabi ng rabay na makikinig, maririnig natin sa mga sanggol ang mga salita ng Ama. Totoo. Now, hindi sinabing sanggol, kundi sanggol meaning mga bata pa na makakarinig tayo ng aral sa kanila kung bibigyan natin ng diin ang kanilang mga sinasalita. Eto pa. Unang Timoteo chapter 6 verse 9. Eto. Kung alam lang natin ang kwento, mga kapatid ko, mapapanuto tayo sa buhay. Pero kung minsan tayo ay hindi nakakapagtiis sa aral. Now, ulitin ko bakit. Kanina magsimula tayo sa aral, 20 tayo, 19. Habang tumatagal, nababawasan tayo sa aral. Maaaring may dahilan kayo kung bakit kayo wala. Pero bihira tayong mangaral. Paano nyo malalaman ang kwento ng aral kung hindi nyo tatapusin ng aral? Ako ay nalulungkot dahil ang aral ng rabay ay para sa atin, pero mayroon sa atin ang hindi nakapagtitiis sa aral. At the end of the day, paano mangangaral ang rabay? Kung si Saulo nga, nangaral ng umaga hanggang madaling araw. Maalala niyong kwento na nahulog pa si Eutychus doon sa ikalawang palapag dahil sa katulog siya sa pakikinig sa aral ni Saulo? Hindi pa ako nangangaral ng 2 oras, pero karamihan na sa inyo ay hindi makapagtiis sa aral. How much more kung tayo ay makikinig sa aral ng rabay ng ilang oras? Pangalawang Timoteo chapter 6 verse 19, sabi niya, Pangalawang Timoteo chapter 6 verse 9, hindi 19 kundi verse 9. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal na nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Hindi yung kamatayan dito sa lupa ang sinasabi ng apostol. Doon sa kamatayan sa dagat-dagatang apoy balang araw. Bakit? Dahil sa kagustuhan nilang yumaman, nakakalimutan nila ang aral ng rabay, tumatalikod sila sa pananampalataya, at nang sila'y timbangin, sila'y natagpo ang kulang. Bakit? May mga pagkakataon na mas inuuna nila yung kagustuhan nilang yumaman kaysa sundin ang salita ng ating Amang Bagay at sa kautusan ng ating Rabay Yeshua ang Masiya. Alam po ninyo, wala po kaming nagagawang mga pastor kundi mangaral. Yun ang aming gawain. At nakakalungkot man pong isipin na may mga pagkakataon na yung mga kapatiran ay nangangawawala sa pananampalataya dahil sa kulang ng pananampalataya, kulang ng pangunawa. Dahil kung mauunawaan lang natin at hihilingin natin sa rabay ang pangunawa sa mga salitang kanyang ibinabasa sa atin at pinapaliwanag, hindi po tayo mapapalungi sa buhay. Hindi po tayo mapapalungi. Mapapanuto po tayo sa buhay. At yun ang kagustuhan ng rabay. Yun ang kagustuhan ng rabay. Ano po? Yun ang kagustuhan ng rabay. Hebrew chapter 13 verse 5. Paano natin mapapanatili ang ating pananampalataya under pressure? Ito ang isang advice ng ating Apostol Saulo. Hebrew 13 verse 5. Sabi niya, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Ayan. Makontento tayo kung ano meron tayo. Mangilag tayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, makontento kung anong ibibigay ni Amang Yahweh. Kung gusto ni Amang Yahweh na tayo umasenso, ibibigay po niya yun nang walang kahalong sakripisyo. Tandaan po natin. Kawikaan chapter 10 verse 22. Ang pagpapala ng Ama ay walang halong sakripisyo. Mangilag tayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkulangin. Sa anumang paraan ay hindi kita pababayan. Hindi po niya tayo pababayaang magutom.
At hindi po niya tayo pababayaang walang damit. Yun ang kanyang pangako. Hindi po tayo magugutom at hindi na tayo hahayaan sa labas na walang damit mamamatay sa lamig. Pero yung pag-ibig natin sa salapit na sinasabi sa unang Timothy chapter 6 verse 10 na siyang ugat ng mga kasamaan, iwasan natin sa ating buhay. Yung ating pagiging gahaman, yung ating pag-iimbot. Matuto tayo at makontento kung anong ibibigay sa atin ng Ama. Ano pa? Yung ating gagawin para tayo magtagumpay sa pressure ng pananampalataya. Pangalawang Timoteo chapter 2 verse 22. Pangalawang Timoteo chapter 2 verse 22. 2. Datapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan, yung pagiging kabinataan mo noong panahon na ikaw ay agresibo. Desisyon dito, desisyon doon. Gusto mo ito, gusto mo roon. Agad-agad gumagawa ka ng mga bagay na hindi mo na dapat gawin dahil ikaw na ay natuto sa buhay. Wala nang padalos-dalos na pagdedesisyon. Yung mga gusto mo ng kabinataan mo, dapat lumipas na. Bakit tumanda ka na sa pananampalataya? Sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa rabay mula sa pusong malinis. Ito dapat ang maging kapusuan natin. Wala na yung pagiging kapusuan ng binata natin, na agresibo tayo at mga bagay na nakikita natin sa sanlibutan, gusto nating maranasan. That was long gone, supposedly. Ano po? Yung kagustuhan natin na umasenso, that was long gone. Yung gusto nating maranasan na maging sikat, long gone. Yung gusto nating sumikat yung pangalan natin sa ating trabaho, long gone. Efeso chapter 6 verse 11. Ito pa po, ang dagdag. Efeso 6:11. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Ama upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Isuot daw natin yung breastplate ng ating rabay. Ano yung kanyang breastplate ng Ama? Yung kanyang salita. Yung aral na naririnig natin. Pero paano tayo makapagbibihis ng aral kung wala tayong panahon sa aral? Wala ka kapag Lunes ng gabi, Bible study. Wala ka kapag women's ministry. Wala ka kapag men's ministry. Wala ka kapag Miyerkules ng gabi. Wala ka pa rin pag Biyernes ng gabi. At lalong wala ka kapag Sabado. Paano ka makapagbibihis sa breastplate ng Ama kung wala kang aral na naririnig? Paano mo mapapanutong yung buhay kung walang gumagabay sa iyo na aral ng Ama? Paano ka makapag-iinda sa pressure ng pananampalataya kung sa simula't simula pa lang mahina na ang pananampalataya? Bakit? Hindi ito tumibay at hindi nagsusumikap na tumibay. Bakit? Kontento ka na sa pananampalataya mo bagamat ito ay mahina pa sa mahina. Paano ito titibay? Sa pakikinig sa aral ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Pero sa bawat aral ng Rabbi, wala ang pangalan mo. Kung pwede nga lang akong mag-check ng attendance, mag-check ako ng attendance eh. Ha? Kaya itong ginagawa ko sa school, kapag marami ka ng absent, itinatawag ko sa mga magulang mo. Sasabihin ko, yung anak mo marami ng absent, bumabagsak na sa klase. I wish, pwede kong gawin sa inyo. Ano po? Imagine niyo kung ganun ang gagawin ng rabbi na i-check ang attendance natin at bibigyan tayo ng grado. Baka marami sa atin ang bumagsak dahil sa kawalan natin ng tinatawag na pagtitiis sa salita ng Ama. Huwag naman sana. Ano po? Huwag naman sana. 1 Corinthians, dalawa na lang po. 1 Corinthians chapter 5 verse 58. Ito po ang sinabi pa ni Saulo. 1 Corinthians 15:58. Kaya nga mga kapatid, sabi ni Saulo, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag
Huwag makilos. Laging sumasagana sa gawa ng Mesyas. Paano tayo sasagana sa gawa ng Mesyas? Again, sa pakikinig sa aral. Paano natin mapapanuto ang ating buhay? Again, sa pakikinig sa aral. Paano tayo mas mapapalapit sa Ama? Again, sa pakikinig sa aral. At paano tayo mabubuhay at magkakaroon ng buhay na walang hanggan balang araw? Sa pagganap sa kalooban ng ating Ama at sa kalooban ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya tayo ay magiging kawangis ng Rabbi sa pananalita at sa gawa. Tayo ang tatawagin the walking, talking Messiah dahil ibinubuhay natin ang banal na Espiritu ng Ama sa ating buhay. Yun ang kwento. Yun ang dahilan kung bakit nasusulat na tayo ay magiging banal at tayo ay magiging perpekto balang araw. Magiging kawangis natin ang Ama. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi sa kasulatan na kung nakita mo ang iyong kapatid, parang nakita mo ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya nga sinabi ng Rabbi, ako at ang Ama ay isa. Bakit? Isinabuhay ng ating Rabbi ang mga salita ng ating Ama. At tayo magiging katulad din ng ating Rabbi kung isa sa buhay din natin ang buhay ng ating Rabbi nung siya'y narito sa lupa. Then and only then natin mapapatunayan na tayo ay nananampalataya under pressure. Ano po? Kaya, sabi niya rito, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Mesyas. We know. Alam natin ng ating mga gawa ayon sa ikaluluwalhati ng ating Rabbi. Ulitin ko. Ang ating mga gawa hindi para sa ating sarili, kundi ayon sa ikaluluwalhati ng ating Amang nasa langit at ng ating Rabbi Yeshua. Tayo ay hindi pahihindian at hindi mawawalang kabuluhan ang ating mga ginagawa. Kaya ito yung huling salita ni Saulo na sana ganito rin ang masabi natin pag dumating na yung araw na tayo tinawag na ng ating Ama. Ito ang sabi ni Saulo. Pangalawang Timoteo chapter 4 verse 7. Ito ang sabi ni Saulo. And I pray, sabi ko nga, kung ako'y papanaw na dito sa lupa, I pray na may magsalita ito sa aking pagkamatay na ganito yung aking nagawa balang araw. Ito'y sinalita ko nung mamatay si Pastor Isaac. At ito ang sasalitaan ko sa mga kapatiran na kukunin ng Aba ng mas maaga sa akin na nabuhay na may pananampalataya. Ito rin sana ang mangyari sa akin balang araw at sa bawat isa sa ating mga nakikinig. Itong sabi ni Saulo, pangalawang Timoteo chapter 4 verse 7. Sabi ni Saulo, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, ipinaglaban ko ang aking pananampalataya, sabi ni Saulo. Under pressure. Natapos ko ang aking takbo. Nagawa ko ang mga bagay na iniatang sa aking balikat ng aking Rabbi. Sabi niya, iningatan ko ang pananampalataya. I keep the faith under pressure. And we pray na sana ganito rin ang mangyari sa ating buhay at sa ating pananampalataya. At tayo ay maging mas matatag sa gitna ng mga kapagabagan sa buhay. Tayo ay mas maging matibay sa pananampalataya under pressure. And I pray, tayo po ay may napulot na aral sa ibinigay ng Rabbi. Ang pagpapala po ng Rabbi na pananampalataya na tumitibay araw-araw ay sana ay mapasa ating lahat. Sa mga hindi po nakinig, I pray na sa susunod na araw, gisingin kayo ng Rabbi, kalabitin kayo ng Rabbi na dinggin ninyo ang kanyang aral tungkol sa faith under pressure para maunawaan natin kung paano natin mapagtitibay ang ating pananampalataya sa tulong na banal na Espiritu ng Ama at sa gabay ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid at purihin po ang ating Amang Yahweh at purihin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Shalom po sa inyong lahat. Magandang gabi at mabuhay ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Salamat po and good night. Hallelujah.